depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so good evening everyone and here we go again at gagawa na naman tayo ng content at pag-uusapan na naman natin itong mga excess ninyo. Hoping ako, no, yung mga nanonood nung 2021, sana hindi na nanonood ng 2022. I mean, oo, gusto ko ng viewers. Pero, syempre, naisip ko din, pangit naman yata ako. Hindi pa kayo nakaka-move on hanggang ngayon. Anyways, meron naman mga fans ng Philippine Dating Coach na nalimutan na nila yung ex nila. Pero patuloy pa rin silang sumusuporta at nanonood kahit wala na silang pake sa ex nila. Dahil lang sa suporta, yun lang. And, you know, sobrang thankful ko sa inyong lahat na mga supporters ng channel na to. Hindi ko malilimutan ng matinding support ang binibigay nyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakarating dito. Anyways, sa mga bagong viewers ko dyan, mga manonood, kung marami man ako natutulong sa inyo, alam ko rin naman na marami rin kayo natutulong sa akin in terms of supporting me. Yung pagsuporta sa channel ko, pinakamalaking tulong na yun eh. Ngayon man, let us start this topic. Today ang pag-uusapan natin is simple lang naman. Kung ganito ang sitwasyon ninyo, babalikan ka ng ex mo. Ano ba yung specific na situation na pwede nating masabi na may chance pa na yung ex mo, bumalik talaga siya sa'yo? Because of this very specific situation. Okay, simple lang siguro. Ang pinaka-sitwasyon na masasuggest ko na may chance pang magbalikan kayo, basta ang hiwalayan ay hindi tungkol sa panlalamig. Okay? Sana nagiging clear na lahat na yan. Sama-sama na yan. Meron nag-aaway sa pera, nag-aaway dahil sa ugali ng nanay niya, ayaw kasama nito, nag-aaway dahil sa bahay, nag-aaway dahil sa utang, nag-aaway dahil sa ganito, nag-aaway dahil sa ganyan, o kahit third party pa. Ang tinutukoy ko lang, basta naghiwalay kayo na hindi tungkol sa panlalamig. Kapag yung hindi siya yung nagiging dry, hindi yung nagiging ganito, hindi yung nagiging ganyan. Pag hindi yan tungkol sa panlalamig, mas mataas yung chance na magbalikan kayo ng ex mo. Kasi example lang, awayan nyo lang is selosan. Lahat ng yan napapatawad yan eh. O kaya ang awayan nyo lang bahay. Kaya nyo mag-adjust dyan. Awayan nyo lang pera. Kaya nyo mag-adjust dyan eh. Kaya nyo magpatawad sa isa't isa, paglipas lang ng panahon, paglipas lang ng mga time, paglipas lang ng mga ilang araw, linggo o buwan. Kaya nyo mapatawad ang isa't isa. Kasi ang kasalanan ng bawat isa, humuhupa yan. Nalilimutan yan sa paglipas ng panahon. Ngayon, ang isang bagay na pwedeng i-adjust ay yung mga pagkakamali natin. Kaya natin nakakaaway yung mga partner natin dahil hindi sila perpekto katulad natin. Kaya nga nagkakagulo-gulo at nagkakaaway-away. Minsan kasalanan ng babae kasi putakera, kasi ganito, kasi ganyan, kasi malandi, ganon. Or minsan kasalanan ng lalaki kasi bobo, tatanga-tanga, hindi marunong mag-lead ng relationship, kalalaking tao. O hindi marunong magmaneho ng relasyon, kalalaking tao, sambungera sa nanay. May mga ganon. Kaya nagiging worse yung relationship dahil sa pagkakamali ng magkarelasyon. Dahil lalaki ka man o babae ka, both of you guys ay hindi perpekto. Pero lahat ng mga yon, pwede kasing mapatawad yun eh. May chance na lahat ng mga yon magkaroon ng forgiveness. Pero yung panlalamig kasi, isa itong bagay na ang hirap at hindi madaling i-adjust. Kasi nga, nanlalamig na. So, hindi niya kailangan ng forgiveness, hindi niya kailangan ng ganon, hindi niya kailangan ng fire, hindi niya kailangan ng motivation, hindi niya kailangan ng inspiration para ma-inlove ulit sa'yo. Alam mo ang kailangan niya kapag nanlalamig siya? Space. Yun ang pinakakailangan niya. Kapag ramdam mo na ang tao nanlalamig sa'yo, bigyan mo na ng space. Kasi that would be the time na kailangan niya ma-realize yung mga bagay-bagay. Huwag mo siyang pipilitin, huwag mo siyang kukulitin. Dahil ang panlalamig ay isang bagay na hindi pwedeng i-adjust. Naintindihan mo yun? Hindi mo siya ma-adjust na mapapatawad siya after ilang. Hindi kasi nangangailangan ng forgiveness to eh. Example, nanlalamig ako sa'yo.
magkarelasyon tayo, feeling mo kasalanan ko yung panlalamig ko. Pero actually hindi. Nawawalan na lang talaga ako ng attraction towards you. At yung panlalamig ko na yun, hindi na ma-adjust yun. Kahit anong sorry, begging, kahit anong inspirasyon, motivation, o kahit sabihin mo pa sa akin na masisira ang pamilya natin kapag hindi mo ako binalikan, yung mga anak natin mapapabayaan. Kahit sabihin mo pa yan sa akin, hindi ako mag-a-adjust. Kasi nga, wala na akong love na nararamdaman sa'yo, kaya nga nanlalamig na ako. At yung panlalamig ko na yun yung pinaka-biggest sign or pinaka-biggest reason kung bakit hindi na ako babalik towards you. Kasi nga, malamig na ako. At sana maintindihan natin tong bagay na to dahil ito yung pinaka-nagpapasakit sa atin kung minsan. Pinaka-nagpapasakit ng ulo natin kung minsan is yung gusto natin pilitin yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin pwedeng pilitin. And this is one of the things na hindi mo mapipilit. Yung panlalamig ng tao, gusto mong uminit siya, gusto mo siyang i-motivate, gusto mo siyang i-inspire, gusto mong mag-offer ng kung ano-ano, na kung alis ka, yung anak natin, yung pamilya natin, yung bahay natin, yung mga utang natin, lahat lang natin to. Gusto mo mag-offer ng something sa kanya para wag lang siyang umalis. However, hindi magwo-work yan kapag hindi ka na niya mahal. Kasi, binibigyan mo siya ng reason out of logic para mag-stay siya sa'yo. So, magiging logical siya, mag-i-stay siya sa'yo. Pero tatandaan mo, ang love o ang relationship ay tumatakbo siya sa emotional standard. Kapag hindi mo nabibigay yung emotional response na kailangan niya, doon tayo nagkakaproblema. Anyways, alam ko marami kang tanong dyan at baka hindi pa nasagot ng buong videos na to, pero dito na tayo magtatapos. Give us a message sa Philippine Dating Coach para at least alam natin kung may balikan pa kayo ng ex mo o wala na. I can determine that. And just ask me, okay? I will assure you I can help you regarding your situation right now. Okay, thanks for watching.